What is the Bible's authority? Is the Bible really God's Word? In a world of conflicting claims, how can we be sure? This isn't just an academic question. It's a question that shapes our lives. Ang otoridad ng Biblia ay hindi nakasalalay sa opinyon o tradisyon ng tao. Nakaugat ito sa pag-angkin nitong maging mismong salita ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang otoridad na ito ay makikita sa banal na pinagmula nito at sa pari-parihong mensahe nito tungkol sa pagkatao ng Diyos at sa plano niya para sa kaligtasan. This divine inspiration wasn't mere dictation. It was a dynamic partnership between God and human authors. God guided their writing, preserving their unique styles while ensuring the faithful recording of his revelation. Second Timothy 3:16 to 17 powerfully states, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ang katotohanan ng Biblia ay maliwanag. Ang mga arkeolohikal na tuklas ay madalas na nagpapatunay sa mga salaysay nito. Ang pare-parehong paglalarawan nito sa pagkatao ng Diyos ay nagpapatunay sa pagiging maaasahan nito. Sinasabi ng awit 12:6, ang mga salita ng Panginoon ay walang kapintasan, parang pilak na nilinis sa hurno. The Bible's 66 books weren't chosen randomly. The canon's formation was a careful, spirit-guided process, ensuring theological consistency and widespread acceptance in the early church. This wasn't human opinion. It was divine discernment. Ang autoridad ng Biblia ay kataas-taasan. Ginagabayan ang ating pananampalataya, moralidad, at mga kilos. Hindi ito basta isang pinagkukunan ng katotohanan. Ito ang sukatan ng lahat. Hinahamon tayo ng Isaias 8:20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, walang liwanag sa kanila. Don't just passively read the Bible. Actively engage with it. Let its truth transform your life, shaping your beliefs and actions. Let its supreme authority guide your every step. As 2 Corinthians 13:8 reminds us, for we cannot do anything against the truth, but only for the truth. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon.